Proyekto Helmo. Pangalanan niyo na lamang po akong Queenie. Dati akong taga Manila na lumipat sa Iloilo pero yung ikikwento ko ngayon ay nangyari noong nagbakasyon kami sa Bohol. Yung bahay na tinuluyan namin ay yung dating bahay ng lola at lolo ko sa tuhod. Masyado ng luma pero konting ayos at linis lang. Malinis na. Yung disenyo ng bahay ay parang may pagkakastila yung estilo. Malaki at may mga gamit na mahahalata mo talagang sobrang tagal na. Pagpasok mo ng pintuan ay sala kagad. May hagdanan sa bandang kaliwa. Second floor ang bahay. Sa gilid naman ng sala ay kusina at banyo na. Sa taas ay may 4 na kwarto. Pag-akyat mo agad ay may 2 kwarto na makikita at pag dumiretso ka pa ay saka mo na makikita yung 2 pang kwarto nun. Sa unang kwarto na makikita mo pag-akyat, natutulog yung lola at lolo ko sa mother side. Sa pangalawa naman ay yung mga tito at tita namin. Sa pangatlo kaming magpipinsan. Sa huli ay pinaglagyan na lamang namin ng mga gamit naming buong pamilya. Bandang 8:00 ng gabi nang pumasok na kami ng mga pinsan ko sa kwarto namin para magpahinga. Dahil din sa pagod galing sa biyahe at ganun din naman ang aming ibang kamag-anak. 8 kami sa kwarto na yon. Hindi naman siksikan dahil medyo malaki naman ang kwarto sa kabila nun. Kahit na makapagod kami ay hilig pa rin namin ang pagpupuyat. Siguro ay nakasanayan na talaga namin. Maliban sa pinakapanganay sa aming magpipinsan. At yung pangalawa sa kanya ay natulog na. Ang pinakamatanda po sa amin ay 24 anyos at ang pinakabata naman ay 9 na taong gulang. Ako ay nasa 15 taong gulang na. Habang hindi pa kami tulog ay mga nagsiselfone lamang kaming lahat. Konting usap pero sa mga cellphone pa rin kami nakatutok nun. Bandang 11:00, hindi ko namalayang nakatulog na rin pala ako. Doon na nagsimula ang lahat. 12:30 ng madaling araw ay nagising ang ate ko na pangatlo sa pinakamatanda sa amin na nasa 17 taong gulang nun. Siya ang katabi ko nung gabing yon. Sumisigaw siya. Sinisigaw ang pangalan ko. Kinigising niya ako noong mga oras na yon. Habang nakapikit ako ay naririnig ko na sinasabi niyang meron umanong matandang nakaputing bestida na nakalutang at puting-puti umano ang buhok na nakatali hanggang tuktok nun. Sa baba ito ng paa namin. Sinubukan niya umanong ipikit ang mga mata niya kung sakaling pagdilat niya ay mawala na yung matanda pero ang buong akala niya kasi ay lola namin yon dahil nagsusuot din ng bestida ang lola. Kaso napagtanto niya na hindi dahil kita niya umano yung mga gamit sa likod ng matandang yon. Kumbaga, nakatagos ito na parang kaluluwa na lang. Habang pumapasok sa isip ko yon kahit tulog ako, nagawa ko pa ring idilat ang aking mga mata kahit na antok ako nun. At doon ko nakita na may matandangang nakaputi at nakalutang nun. Pero dahil siguro sa sobrang antok at pagod ay winalang bahala ko na lamang ito at natulog na lamang ulit. Bago yon, nagising naman yung pinakapanganay naming pinsan. Sinabihan niya ang ate ko na pumikit na lamang at magdasal na lang. Yun lang yung huli naming narinig hanggang sa nakatulog na ako ng tuluyan. Kinabukasan pagbaba namin para mag-umagahan, ay naririnig kong pinag-uusapan nila yung tungkol sa nakita ng ate ko nung nakaraang gabi. Ang sabi ng lola ko at mga tita namin ay baka yung lola namin sa tuhod yon. Yung araw na rin na yon ay nagpamisa kami para sa aming lola, pati na rin sa aming lolo. Naway nasa mabuti na silang kalagayan.
Ang kwento nito ay tunay ko pong karanasan. Ako ay taga Sibulan, Negros Oriental. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Alin. Nangyari ito sa isang sikat na bus. Isa akong call center representative ng Bacolod City. Kada weekend ay umuwi ako ng Sibulan. Umaga ng Sabado, biyahe na ako pauwi tapos balik ako ng Linggo ng gabi. Isang araw na pabalik ako ng Bacolod. Inagahan ko ang pag-aabang sa Sibulan. Terminal kasi ng iilan lamang ang bus na bumabiyahe kasi nagstrikto ang city ng Dumaguete sa franchise ng Ceres Bus. Standing po ako nang makasakay nun. Hindi ko masyadong nakita ang signboard. Akala ko ay dadaan ng Mabinay. Kaso, via San Carlos pala ito. Pero okay lang kahit mas mahaba ang biyahe kasi kinabukasan pa naman ang duty ko. Habang nasa biyahe kami, siksikan kami nun. Napansin ko ang isang babae na katapat ko na medyo nasa middle age na nun. Ako naman ay nasa 30s ata ng mga panahon na ito. Ngumiti ako sa kanya nang makita kong nakatingin siya sa akin. Hindi siya ngumiti at napansin ko yung medyo maitim niyang balat. Pero binaliwala ko lamang ito. Bandang 3:00 ng hapon na yon. Dahil sa siksikan ay nagkaharap kami na as in sobrang dikit talaga. Naaamoy ko yung hininga niyang amoy putik nun. Malansa. Dahil sa siksikan ay natural lang ata yun pero iba talaga eh. Nang medyo nasa bandang gihulngan na kami, nagsalita siya sa akin. Sabi niya sa boses na parang malalim nun. Boses ng lalaki. Alin. Dahil sa gulat ko ay napatitig ako sa kanya. Nang makita ko yung mga mata niya, kitang-kita ko yung itim na parte. Sinasakop yung puti. Hanggang sa itim na lahat. Hindi ako nakakilos o hindi ko maiba ang tingin ko. Hindi ko mailayo yung titig ko sa kanya. Hanggang sa para akong nahihilo. Napasandal ako sa braso ng katabi kong lalaki nun. Tinulungan naman ako ng lalaki na yon. Pagbalik ko ng tingin sa babae ay hindi ko na siya nakita. Huminto kami ng San Carlos at lumipat ako ng bus pa Bacolod City. Doon, Sir Seth, nakita ko ulit yung babae na nakatayo siya sa harap ng bus na sinasakyan ko. Ngumiti siya sabay talikod nun. Nakarating naman ako ng maayos sa Bacolod. Pero hindi dyan natatapos ang pagpapakita niya sa akin. Ito ang medyo nakapagtataka. Dahil nangyari naman ito sa bansang Taiwan. Kung saan ko po siya nakita. At doon siya nagpakilala sa akin noon. Nasa Maynila po ako para mag-training papunta ng bansang Taiwan. Buwan ng Agosto noon. Nasa 32 taong gulang na ako nito. May asawa at isang anak. Nangyari ito sa training center sa Mandaluyong. August 3. Pumasok kaming magkakaibigan sa training center para mag-training ng caregiver. Akong taga Sibulan. Kasama ko ang isang kakilala ko na taga Dauin at yung isa na taga Bayawan. Masaya naman kami sa 2 araw namin noon. Todo training para sa pasyente. Paano magsaksyon ng ilong at bibig, magpalit ng diaper, maglinis ng bedsore at tamang pagpapakain sa pasyente gamit ang NGT. Sa pangatlong araw ay dito namin napansin na kakaiba ang 3rd floor ng center na ito. Walang umaakit doon, maliban sa tagakuha ng stock ng pagkain at kung ano pa. Stockroom siya. Buong 3rd floor ito. Walang sino man ang nakakaakyat. Sabi pa nila, may black lady umano doon at may namatay na nagtitraining doon.
Nadatnan na lamang isang araw na nagbigti doon sa third floor na yon. Hapon, pang-3 araw. Mag-isa ako sa kwarto ng center kasi nag-aaral ako para sa kinabukasan. May exam kami. Nang walang ano-ano ay may biglang malamig na hangin ang dumaan sa likuran ko. Siyempre, napalingon ako nun. Wala akong nakita pero kinilabutan ako. Tumayo ako para lumabas nang makita ko ulit yung babae na nakita ko sa bus sa unang kwento ko o sa unang parte ng kwentong ito. Hindi siya nakangiti. Tinuro niya yung hagdanan papuntang third floor. Umiling siya sa akin noon. Na para bang binabalaan niya ako. Nilingon ko yung hagdanan. Wala akong nakita. Pagbalik ko ng tingin ko sa babae, wala na siya. Nagpunta ako doon sa mga kasama ko. Sabi nila ay bakit daw nakatayo yung buhok ko noon. Kakaiba umano ang pagtayo ng mga ito. Sinabi ko na lamang na may nakita ako doon sa may bandang room kung saan ako nanggaling. Isang guro namin ang nagsabi na may nagpapakita daw sa hagdanan papunta sa third floor na yon. Kaya wag na pumunta doon. Kinagabihan ng 3 araw na yon, dito na nangyari ang lahat. 7:00 ng gabi, tapos na sa hapunan, kwentuhan at naghanda na lamang ng tulugan. Ang pwedeng tulugan ay first at second floor lang. Ang mga teacher namin nasa room lamang silang lahat. Kami, nasa saig lang kasi kahoy naman ang training center na yon. Luma na talaga siya. Makalumang style. Kanya-kanya na kami ng ayos ng mga foam na hinihigaan namin. Etong isang kaibigan ko, sabi niya sa akin, "Ate Lynn, sa upuan ako tapos sa baba ka." Yung upuan kasi pwedeng higaan kasi payat naman niya na babae nun. 47 kilos lamang ata siya. Subali ay na nga, sa saig ako. Yung isa naman kasama ko ay nasa paanan ko. Gusto niya kasi umanong naroroon siya. Ang katabi ko sa bandang kaliwa ko ay medyo may distansya sa akin ng 1 metro. 11:00 ng gabi. Binabangungot ako. Sinasakal umano ako ng babae na mahaba ang buhok nun. Hindi ako makahinga. Nang biglang may humila sa mga paa ko at malakas akong sinampal sa pisngi. Dahilan kung bakit ako nagising nun. Pero ang ipinagtataka ko ay tulog silang lahat. Babangon sana ako pero may pumigil sa akin, Sir Seth. Ito na naman yung babae na laging nagpapakita sa akin nun. Tinuro niya ang bandang paanan ko kung nasaan ang isang kasama ko. At doon nakatayo ang babae na mahabang buhok. Dahil sa gulat ay napasigaw ako noon. Nagising lahat ng natutulog. Ang ginawa ng teacher ay nilipat ako sa room nila. Bagay na pinagsisihan ko noon. Bandang 2:00 na madaling araw, hindi ako makatulog. Tulog na lahat. Ang ginawa ko ay nagdasal na lamang ako na mawala na yung takot ko para makatulog ako noon. Nang walang ano-ano, biglang bumagsak ang salamin ng kwartong yon. Sa gulat ko, humiga ako at tinakpan ang sarili ng kumot. Ang nakapagtataka, Sir Seth, walang nagising kahit isa sa mga kasama ko doon. Maya-maya, hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako pero muli akong niyugyog ng babae na nagpapakita sa akin nun. Para bang ayaw niya akong matulog.
Kasabay noon ay ang biglang pagtayo ng guro namin sa caregiving. Wala ito sa sarili niya. Nagwawala ito, Sir Seth, na para bang sinasapian. Nagsisigawan lahat ng guro noon at nagtakbuhan na. Pati ako, nakitakbo na lamang din. Nakita ko ang dalawa kong kaibigan na umiiyak nun sa higaan nila. Tinanong ko sila kung bakit. Yun pala, sinasaniban din pala yung isang babae na taga Pangasinan. Nagkakagulo din pala sila habang ako naman ay takot na takot din sa loob ng room na yon. Wala nang natulog hanggang umaga. Yung guro na sinaniban ay tumakbo hanggang 3rd floor. At yung isa naman ay sumunod sa guro na nagpunta din sa 2nd palapag na yon. Nilak ito ng may-ari para hindi makababa sa 2nd floor ang dalawang yon. Sa labas kami ng center nagpaumaga. Nilipat kami sa ibang center nila. Moderno na ito at maliwalas siya. Ang sabi ng ibang guro nun, kumuha sila ng albularyo. Kinausap ako ng teacher ko at nagtanong na kung kailan ang birthday ko. Sagot ko sa kanya, sa susunod na 2 araw po. August 4 kami na nalipat ng training center noon. Bali Agosto 6 ang birthday ko. Yun yung magte-32 years old na ako. Sabi daw kasi ng albularyo, tuwing may magti-training doon sa center na yon, na malapit na ang birthday, saka umano nagpaparamdam ang mga elemento doon. Dagdag pa ng albularyo, yung babae umano na yon may kasama, gabay. Ibig sabihin, ang tinutukoy ng albularyo ng magba-birthday at merong isang babaeng gabay. Walang iba kundi ako. Naayos naman lahat sa lumang center pero hindi na nila pinapasukan ng tao kasi nirenovate na lamang ng may-ari yon. Nag-request ang may-ari na tingnan ng isang center kung saan kami kasalukuyang nagtitraining. August 6th birthday ko. Dumating ang albularyo na ito. Lalaki siya. May mga ginagawa siya sa loob ng center pero nang makita niya ako sa may pintuan, sabi niya ay lumapit umano ako sa kanya. Nagtataka pa ako kung sinong papalapitin niya hanggang sa tinuro niya ako noon. Kakausapin niya umano ako na mag-isa lang. Ayon sa kanya, may kasama umano akong nasa likuran ko. Gabay ko umano yon. Pero hindi ito gaanong mabait. Depende na lang umano sa akin kung paano ko dadalhin yung gabay na yon. Pinaalalahanan ako ng lahat ng puot ay huwag kong gagamitin para sa masama. Dahil itong gabay ko na ito, tototohanin niya umano para sa akin lahat ng naiisip ko noon. Nakyurious ako sa sinabi niya kaya tinanong ko kung paano yon. Ayon sa kanya, kung may galit ako ay huwag kong sasabihin, kunwari, madadapa o masasagasaan. Kasi susundin at susundin o gagawin umano yon ng gabay ko. Mag-iingat umano ako dahil bukas ang 3rd eye ko. Natapos naman ang training ng maayos nun. At bandang Oktubre nun, nakaalis na ako ng bansa. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa mga mahal niyong tagapakinig. Ako si Neil ng Busay sa Bago City. Ang kwentong ito ay nagmula sa lolo ko na nagngangalang Hernan na ipinasa niya lamang sa amin. Bali sa Cadiz City din po ito nangyari. Nangyari ito nung bata pa yung lolo ko, bago siya naging isang manggagamot. Isang simpleng tao lamang si lolo pero nasa lahi na po nila ang panggagamot o manugluya. Dahil gustong gusto talaga ng lolo ko ang maging isang manggagamot nun
pumunta ito sa isang ermitanyong nagngangalang Ising. Yung bahay ng matanda ay nasa tuktok ng bundok. Hindi ko na lamang papangalanan dahil nakalimutan na po dahil sa sobrang tagal na rin nun. Halos 2 araw at 1 gabing naglakbay si Lolo bago makarating sa matandang ermitanyo. Nung nakarating na po siya, agad niyang hinanap yung matanda. Kinausap niya ito at sinabing, "Turuan mo ako kung paano magpagamot o manggamot nun." Agad naman siyang sinabihan ng matanda na pumunta siya sa pinakapusod ng sementeryo o sa gitna ng sementeryo. Magdala ito ng kahit na anong baraha nun. Ilagay umano yon sa ibabaw ng nicho at hamunin lahat ng espiritu na nakapalibot sa sementeryong yon. Ginawa yun ni Lolo. Sinabihan din siya ng matanda na dapat ay maunahan niya sa pagdampot ng baraha yung mga hinamon na espiritu. Dahil kung sila ang makakakuha, 2 lamang ang kakalagyan ni Lolo. Mamamatay siya o mababaliw. Medyo nakakatawa lang sir kasi pinagsasampal niya umano ang nagpakita sa kanya nun. Sinabi niyang espiritu ka lang, tao ako. Nakuha ni Lolo ang baraha at tumakbong palabas ng sementeryo. Hinahabol naman siya ng kinakalaban niya. Nakarating sila sa isang bangin, sa ilalim ay merong mga bagakay nun. Yung bagakay ay parang kawayan na matulis, panlaban sa aswang. Doon ay naalala niyang sinabi ng ermitanyo na tumalon sa bangin na yon. Huwag magdadalawang isip na tumalon dahil pag tumalon ito, nang merong pagdadalawang isip, maaari siyang matuhog ng mga nakalagay na mga bagakay doon. Pero pag tinalon niya ito ng walang pagdadalawang isip ay puro damo o dayami ng palay lang yung babagsakan niya. Tumalon si Lolo habang hinahabol pa rin siya ng espiritu. Hanggang nakarating na naman sila sa sagingan, sa taniman naman ng saging, ay naalala niya ulit ang sinabi ng matanda na pag may nakasulubong daw siya na kabaong, kunin niya ito at ibagsak sa puno ng saging. Sinunod ulit yun ni Lolo. Doon niya na po nakita sa loob ng kabaong yung isang maliit na bote na may nakalagay na lana na nagagamitin niya sa panggagamot niya. Ang lana na yon o langis ay hindi nauubos kahit anong gamit nito. Dahil doon, naging magaling na manggagamot si Lolo. Gamit niya palagi ang lanang yon. Magpasa hanggang ngayon, buhay pa si Lolo. Nakatira ito sa Teresa, sa Sarabia, dito sa Negros.